Hello guys! Today, ang pag-uusapan naman po natin ngayon ay ang pre-existing conditions. So remember po sa HMO, meron tayong dalawang types ng plan na standard tsaka VIP. At madalas na maririnig nyo po sa mga agent nyo, yung standard plan, wala po siyang coverage para sa PEC or pre-existing condition sa unang taon ng membership. Pagka ikalawang taon, doon pa rin siya magkakaroon ng coverage which is 5K per PEC. Pero si VIP sa unang taon pa lang, meron na siyang coverage from 5K to 20K per PEC depende po sa plan ninyo. Ano-ano naman po ang mga halimbawa ng mga sakit na pwedeng matag as PEC? Ito po yan, ipa-flash po natin yan sa screen natin. Okay, bukod po sa mga yan, meron pa pong iba. Basta ang pre-existing conditions, yun po yung mga sakit na nag-accumulate over the years. Hindi po siya nakukuha sa overnight. Ito yung mga sakit na meron ng diagnosis, meron ng tinitreat, mini-maintain. Ito yung mga naging sakit na gumaling lang, like for example, kung nagka-cancer na, tapos gumaling lang. Ngayon, ang tanong natin, kailan kaya magiging 100% yung coverage sa mga sakit na ito na sinasabing belong po sa PEC? So, ganito po yan. So, kapag nag-member ka kay Medicard, meron siyang contestability period which is 12 months. Pagka ang isang member, clear naman talaga siya, pa-annual preventive exam, walang history, talagang clean case po siya. Ang mangyayari niyan kapag nag-renew po siya sa 2 taon, i-standard or VIP po ang kanyang plan, kapag doon sa 2 taon, doon siya nakitaan, halimbawa ng hypertension, makukover na po yan up to MBL.